buhay na pinili ko, for a long time, for quite a while at the beginning, my mom did not understand why I made that choice. And I feel like that's because we are different people. That's her choice. Yeah, she believes that she wants to work hard and really focus on her career so that she could give us comfortable lives, the lives that we want, financially. And walang mali dun. Just to clarify, walang mali dun. Yun lang siya. Because one time I had a conversation with her and she was worried. Yung buhay, paano kakikita. Exactly. Did she express that to you? Yes. And she was so firm about that. Na hindi pwede ganun. Hindi pwede i-let go mo, ibinenta mo yung mga, your luxuries, you She sold talked it about to me. To her, that was, that's crazy. You're crazy. I was different. You know, I just believe that sometimes people think I'm glorifying parang having no money or being poor, but having a simple life or living in the province does not equate to being having nothing. And I'm not saying I have a lot, but kontento ako. And naniniwala ako na yung mga anak ko, magiging masaya pa rin sila. Pwedeng umabot, sana hindi. I work hard for my children too. I learned from my mom. Hindi na lang sa harap ng camera, pero I do work hard to give my children comfortable lives as well. But maybe I don't achieve as much as my mom in terms of giving that. Pero naniniwala ako na kahit hindi ko mabigyan ng maraming luho yung mga anak ko, magiging masayang mga tao pa rin sila. Kasi papalakihin ko sila na, tinuturuan ko sila na maging kontento sa kung ano ang meron sila, sa kasimplehan ng buhay namin. That's a powerful word. Pero inuulit ko, and alam ko, masaya ako, I'm flattered na marami mga tao na natuwa sa akin na ganun yung pinili ko, ganun yung desisyon na ginawa ko. Pero inuulit ko, yung desisyon din ng mom ko or yung choices ng mom ko, that's also correct. Okay lang din yun. Tama. Kung gusto mo na ganun, kung gusto mo na ganun ang desisyon mo, wala ring masama. Sabi ko, Magkaiba. powerful words yung content ako eh. Who are we to measure the happiness of another using yung metrics natin? We're so unique. At kami, pinapanood namin kayong dalawa, ang nanay mo at saka ikaw, magkaibang magkaiba. And who are we to say that the happiness of one is better than the other? Exactly. Kanina we started to talk about this. Your mother used to say, kaya sera-sera. Oh, she says that. Oh my gosh. I didn't even think that someone else would know that. Gusto ko nga sana yun ipatattoo sa sarili ko. Yeah. O kaya, as you are. As you. Be as you are. Yun. Or kesera-sera. Or hakuna matata. Lahat ng motto na or mga phrases na palagi niyang binabato sa akin or binabato, na-realize ko it always just means one thing. And Para sa akin, it's always about you, you know? Choosing to put yourself first, loving yourself, and giving yourself the life that you want. Palagi yung sinasabi sa akin, whatever your heart desires, Andy, whatever your heart desires. Kahit ano pa yan, kahit na sobrang gusto mo makapag-aaral sa Hogwarts, ganong mga pangarap, kung naniniwala ka talaga, mangyayari yan. Ganon si nanay mag-instill ng faith sa amin and that trust. whatever will be, will Kahit be. ano, yes, kahit ano yan. Nakakalimutan ko na sana sinasabi ko rin pala sa kanya. Sana. I feel like I realized that she always tells me that, but I didn't realize is that I should have told her to tell herself that also. Or I should have told her that too. So that she was also able to apply it to herself. Because si nanay, yun nga, puso, pagmamahal, pelikula, pamilya, mga anak, yan ang buhay niya. To the point na parang nakalimutan na niyang magtira para sa sarili niya. Okay lang sa kanya. Lahat to para sa inyo. Para sa inyo lahat ng pagmamahal. Was there a moment in your life as mother and daughter na nasabihan ka niya, Andrea, unahin mo naman ang sarili mo? I feel like it's more of the opposite. Nung pinili kong unahin yung sarili ko, akala niya pinapabayaan ko na yung sarili ko. Oh. So at first, hindi niya matanggap or maintindihan kung ano yung etong desisyon na ginawa ko sa buhay ko na I left showbiz and eventually left Manila. Pero when I was living that life, yun, doon na niya na-realize na, ay, yun pala yun. Sige pala, sige, naintindihan na kita.
support na kita, ganyan. Tapos, Sinasabi niya yun, madalas tama siya. tama ka, oo, palagi niya sinasabi yun. Di ba? Palagi niya sinasabi yun. Yun nga, parang sana ako yung nagsabi sa kanya. Correct.